pagsubok na rin ang ating naranasan. Iba't iba ang sukat, iba't iba ang kulay. Ilang unos na rin ang sa atin dumaan, bawat isa'y humamon sa ating katapatan. Ngunit di ka ba nagtataka? Ikaw at ako'y narito pa. Hindi ka ba nagtatanong saan lumugot ng lakas sa nagdaang panahon? Basta tayo
Paglilingkod sa Panginoon. Sabay-sabay po nating bigkasin. Ready, begin. Salamat sa Diyos sa buhay na walang hanggan na aking tinanggap sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Dahil sa biyaya at habag ng Diyos, ang buhay kong aba ay nagkaroon ng kahulugan. Ngayon, nais kong lumakad sa aking pananampalataya ng buong katapatan. Nais kong ihandog bilang isang haing buhay ang aking sarili sa kanyang paanan. Bilang pagkilala sa kabutihan at katapatan ng Diyos sa aking buhay at tanda ng aking pag-ibig sa Panginoon at sa kanyang gawain. Ako'y maglilingkod sa Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong kalakasan. Akin siyang sasambahin sa espiritu at katotohanan. Ako'y tutupad sa aking obligasyon na ibalik at ibigay ang para sa Kanya ng may kagalakan at walang panghihinayang. Ako'y magiging daluyan ng pagpapala at kalakasan sa Kanyang gawain. Aking ilalagay ang salita ng Diyos sa aking puso na siyang magiging gabay sa aking pamumuhay. Ang lahat ng ito ay aking magagawa sa tulong ng Diyos Ama, ng Panginoong Hesus na aking tagapagligtas, at sa paggabay ng banal na Espiritu. Tayo po ay umawit po sa Panginoon at ang ating pong unang awitin, Trust and Obey. Tayo po ay magtiwala at tayo po ay sumunod sa Panginoon dahil siya lang po ang karapat-dapat po na ating pong sundin sa ating pong buhay at naniniwala po tayo na ang Panginoon ay may magagawa sa ating pong buhay kapag tayo po ay nagtitiwala at sumusunod sa Kanya. Trust and Obey. When we walk with the Lord in the light of His word, what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for
there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt or a fear, not a sigh or a tear can abide while we trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and verse 3. Not a burden we bear, not a sorrow we share, but our toil He doth richly repay. Amen, sing on. Not a grief or a loss, not a frown or a cross, but is blessed if we trust and obey. Chorus. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to the last verse, obey. Then a fellowship sweet, we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Amen. Tayo po muna po ay manalangin, humingi ng gabay sa Panginoon sa ating pagsamba. Let us pray. Ama naming Diyos na banal, dakila at mabiyaya sa lahat, Panginoon, sa gabi nito kami po ay nagpapasalamat sa inyo sapagkat kayo po ang siyang muling nag-ingat sa bawat isa, Panginoon, at siyang nagdala sa bawat isa dito sa bahay-sambahan upang kami nga po ay muling makapagsamba, makapaglingkod po sa inyo, Panginoon, at sama-sama nga makapagpanalanginan, Panginoon. Salamat, Panginoon, na mayroon pong ganito pong gawain, Panginoon, na kung saan ang bawat kapatiran ay inyo pong nakikitang nagtutulong-tulong upang ipanalangin ang bawat panalangin ng bawat isa, Panginoon. Kaya sa gabi na ito, Panginoon, dalangin po namin sa lahat ng mangyayari, Panginoon, sa gawain. Tunay nga, kiniklaim po namin ang katagumpayan, Panginoon, na nagmumula po sa inyo. Kayo po ang mag-correct ng aming puso. Kayo po ang magbigay po sa amin ng kagalakan. Kayo po ang magbigay po sa amin ng karunungan, Panginoon, sa amin pong gagawing pag-aaral din ng inyong salita, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, tunay nga na kayo po siyang din mag-ingat sa aming mga kapatiran na paparating pa lamang po, Panginoon. At sila po'y makasama din po namin sa gabi po na ito na kung saan ay naglilingkod po sa inyo. Kayo po ang tunay nga na mabigyan po namin ng kapurihan at maitaas sa amin pong gagawing paglilingkod, Panginoon. At dalangin po namin, Panginoon,
na maging malayang kumilos ang banal na Espiritu, Panginoon, sa amin pong kalagitnaan, Panginoon. Maraming salamat, O Lord. Ang lahat na ito'y amin pong ipinagkakatiwala po sa inyo at pinasasalamatan sa pangalan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Amen at amen. So tayo po muna ay mag-welcome po sa bawat isa na may ngiti po sa ating pong labi at awitin po natin ang awiting Kaming Lahat ay Nagagalak. Ang bawat isa ba'y nagagalak? So, dapat tayo po'y magalak dahil tayo po'y nandito muli, naglilingkod sa Panginoon. Amen? Awitin po natin, kaming lahat ay nagagalak. Kaming lahat ay nagagalak nang makasama ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang araw na ito, ang Diyos ang may likha upang makilala ka. At nang makawayan po natin ang bawat isa na nakangiti. Kaming lahat ay nagagalak na makasama ka sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ang araw na ito, ang Diyos ang may likha upang makilala ka. At nang makapiling pa. Amen. Tuloy-tuloy po natin yung ating pong masaya at may kagalakang naglilingkod sa Panginoon at tayo po'y umawit po ng masayang awitin para po sa Diyos. Ang huli nating awitin, "'Tis so sweet to trust in Jesus." Amen. So tunay nga na napakasarap at napakatamis na tayo po ay nagtitiwala sa ating Panginoong Yesus. Sing. "'Tis so sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, and to know that saith the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove it o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, all for grace to trust Him more. Verse 2, sing for the Lord. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust His cleansing blood, and His simple faith to plunge me neath the healing cleansing flood. Jesus, Jesus, and sing on, how I prove in o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, all for grace to trust Him more. Verse 3. Yes, it's sweet to trust in Jesus, just from sin and self to cease, just from Jesus simply taking life and rest and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove it o'er and o'er. Last verse, verse 4. Oh, for grace to trust Him more. I'm so glad I learned to trust Thee, precious Jesus, Savior, friend. And I know that Thou art with me, will be with me till the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove it o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, all for grace to trust Him more. Amen. Purihin po ang Panginoon sa ating pong ginawang pag-aawitan at maaari na po kayong makaupo. At tayo po ay dumako po sa pagkakaloob sa Panginoon. At tawagin po natin si Preacher Christian para po sa panalangin. Alright, sige po. Para po sa ating gagawing pagbibigay para sa Panginoon, tayo po tayong lahat at basahin po natin yung 2 Corinthians chapter 9, verses 5 to 9. All together, begin. Therefore I thought it necessary to exhort the brethren, that they would go before unto you, and make up beforehand your bounty, whereof ye had noticed before, that the same might be ready,
as a matter of bounty, and not as of covetousness. But this I say, he who soweth sparingly shall reap also sparingly, and he who soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. As it is written, He hath dispersed abroad, He hath given to the poor, His righteousness remaineth forever. Let us pray. Ama naming Diyos na dakila at makapangyarihan, maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng blessings and provision niyo po sa aming buhay. Tunay na ikaw po ang Diyos na matapat, mabiyaya, Panginoon, na siyang nagkakaloob po ng anumang bagay na meron po kami. Panginoon, kasama po ng aming pagsamba sa inyo ay yung ikaw po ay purihin namin, O Diyos, at parangalan, Panginoon, sa pamamagitan po ng aming pagbibigay at pagbabalik po ng merong katapatan at pagmamahal po sa inyo. Salamat, Panginoon, at ang dalangin po namin, ikaw pang patuloy na mag-bless sa mga kapatiran, O Diyos, sa kanilang buhay, Panginoon. Itugon niyo po ang lahat ng aming mga pangangailangan. At ikaw po, O Diyos, ang siyang aming may taas sa aming pong gagawing pagkakaloob. Maraming salamat po, Panginoon. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maupo na po tayo. Let us sing the song I'm giving as we give our tithes and offering to the Lord. Sing. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. I'm loving because I love Jesus. I'm loving because I love Him. I'm sharing because I love Jesus. I'm sharing because I love Him. I'm caring because I love Jesus. I'm caring because I love Him. Amen. So to God be the glory, and this time, pakinggan po natin ang magbibigay po ng special number. Your shadow covers me, your promise of love, where my heart is safely undone. Speak to me, Lord, your servant is listening. Over the noise, I hear you whispering, my hope has come.
and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Speak to me, Lord, your servant is listening. Over the noise, I hear you whispering your promise of love, where my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe, forever safe, forever safe, forever safe. You are never far away, always reaching out to save. My weakness covered by your strength, and I am found forever safe. You are never far away, always reaching out to save. My weakness covered by your strength, and I am found forever safe. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe.
pagmamahal ng Diyos. Sino ang makahigit? Meron ka bang nababatid? Bugtong na anak, hindi niya ipinagkait. Nanaog sa mundo, nagdusa, dumanas ng libong sakit. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Dakilang Diyos kay buti mo, sa isang katulad ko, masuwayin sa nais mo. Di man pansin dakilang pagmamahal mo, tinanggap pa rin ako, pinatawad sa mga kasalanan ko. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Salamat po, Panginoon, dahil sa pag-ibig mo, buhay ko ay nagbago. Tanging ikaw lamang papupurihan ko, purihan ang ngalan mo, o Ama, dakila ang pagmamahal mo. Purihin ka sa dakilang pagmamahal mo. Kahit bayaran ka, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong itinigis ng iyong anak para sa akin. Para sa akin. ng Panginoon, and maraming salamat sa mga umawit at nakakatuwa naman, ano, so parang si Sister Gina, bihira ko lang makitang kumakanta rito, at susunod niya magsosolo na yan, ano, so pa-juwit muna ngayon, pero pag in-schedule ni Sister Glidel yan, solo na. Kaya lang, baka hindi makauwi ng bahay si Glidel pag pinag-solo niya yung mama niya. Again, so magandang gabi po sa bawat isa. And again, welcome sa atin pong service for this evening. Handa na po ba kayong makinig ng mensahe ng Diyos? Ayan, so thank you sa mga kumanta, kay Sister Marivic. Thank you rin. At kay Brother Jonathan, of course, kay Sister Gina. Ayan. Dapat tatlo yun eh. Alam ko, naka-schedule, trio.
So nakalusot si Sister Glidel. Dapat siya mag-solo sa susunod. Okay? So tayo pong lahat ay magsitayo at tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. And welcome yung mga bisita natin. Tama, no? So may first time tayo. First time tayo. Anong pangalan niya? Andrea. Ayan, first time ni Andrea sa ating church. And yung katabi ni Preacher Christian, si Raymond. First time din. Hindi naman. Mga nakailang beses na. Second time na. Pangatlo na. Buti pa siya, alam niya, pangatlo na niya. No? So yung nag-invite, hindi niya sigurado kung ilan. Okay? So thank you. And ating pong buksan ng ating mga Bible in Genesis chapter 1. Okay? Genesis chapter 1 and verse number 31. Ito po ang mensahe na nais pong iparating sa atin ng Panginoon. Mula po sa mga talatang ito ay atin pong makikita kung paanong ang Diyos ay gumawa ng mabuti at kaaya-aya sa kanya pong harapan. Well, in verse 31, the Bible says, "And God saw everything that He had made, and behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day." So kayo po ang hilingan ko namang bumasa. Basahin po ninyo verse number 31, lakasan po ninyo, and please, samahan natin ng pangunawa ito pong talatang ito. Verse 31, begin. Let's pray. Lord, salamat po sa gabing ito na kami ay muli pong makapag-aaral ng inyong salita. Dalangin po namin, Panginoon, na inyo po kaming bigyan ng divine wisdom para maintindihan po namin, Panginoon, ang tamang interpretasyon at mensahe dito po sa talatang ito, na kung papaanong ikaw po ang siyang lumikha ng lahat at kilalanin namin, Panginoon, ang inyo pong kapangyarihan sa amin pong mga buhay. Kaya, O Diyos, sa iyo po namin hinihiling ang paggabay, tunay po na inyo kaming samahan sa mga oras na ito. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Okay, so marin na po kayong makaupo. Well, in verse 31, sabi po kasi dyan, "And God saw everything that He had made, and behold, it was very good." Kumbaga sa may ginawa, tinignan niya yung kanyang ginawa kung ano ang itsura. So, nung ang Diyos ay lumikha ng lahat, sabi ng Bible, "And God saw everything that He had made." So, yung katotohanan ng nakapaloob dito ay nagtuturo sa atin na ang Diyos ang siyang lumikha ng lahat. Maraming mga theory kung paano nagkaroon ng tubig, nagkaroon ng lupa, kabundukan, himpapawid, at maging ng tao. Pero ang katotohanan pa rin ay yung kung ano yung sinabi ng Bible. Sabi ng Bible, God saw everything that He hath made. So, ibig sabihin, ang Diyos ang, kumbaga, lumikha. Nung kami nagpunta ng Bohol, meron po kaming tourist guide. So, dinala kami una doon sa Lubok River, and then marami kami mga pinagpasyalan, yung sa Tarsier, hanggang sa pumunta kami doon sa Chocolate Hills. Ayan, isa po sa, kumbaga, kayamanan ng Pilipinas ay yung mga, kumbaga, pasyalan, yung mga tourist destination na talagang sa Pilipinas lang makikita. Nung nandun kami, sa tuktok ng pinakapasyalan po roon sa Bohol, sabi nung tourist guide namin, alam niyo po ba ang kwento ng Chocolate Hills? Okay? So sabi ko, first time lang namin dito, hindi pa namin alam. Kinuwento sa amin, alam nyo po, merong 2 higante na nag-away dahil meron silang iisang babaeng nililigawan. Nagbatuhan sila ng putik. So, nung nagbatuhan sila ng putik, kaya nagkaroon ng Chocolate Hills. So, yun ang kwento, ha? Okay? So, yun ang kwento. Pero, syempre, yun mga kathang-isip na lang naman. Kumbaga haka-haka na na-imbento na lang nila dahil nagkaroon nga ng mga burol-burol. So ibig sabihin, yung tao pilit na humahanap ng sagot doon sa mga nakikita sa paligid. Pero ang totoo, ang Biblia may sagot na at may tinuturo patungkol sa mga nilikha na meron sa ating paligid.
Di ba't ang tao rin naman daw, nanggaling daw sa unggoy? No, di ba? Yan yung sinabi ng mga, kumbaga, scientists na nagkaroon ng, nag-evolve, nagkaroon ng evolution, nagsimula sa unggoy na naging tao. Merong tinatawag na Big Bang Theory. So, kumbaga, nabuo ang tao, nangyari ang lahat sa ganung katuruan. Pero ang sabi ng Bible, God saw everything that He had made. So, mas paniniwalaan natin yung sinabi ng Biblia. Amen? Ang mas dapat nating tanggapin yung tinuturo ng salita ng Diyos. Kaya kung titignan po ninyo, nung kami nandoon sa Bohol, nung kami pumasyal doon sa pinakamataas na bundok ng Chocolate Hills, tinuro sa amin, sabi niya, Sir, meron po ritong mga shells. Okay? Meron mga shells. Can you imagine, yung taas ng bundok na yon, okay, ang kwento niya, dati raw yung nakalubog, yan daw mga uka-uka na yan, bahay ng mga isda. Okay? So dati raw dagat yon. So doon ngayon pumasok sa isip ko na yung Biblia, yun ang sinabi niya, di ba, nagkaroon ng flood. Kaya ka magtataka ka, bakit magkakaroon ng mga shell sa taas ng bundok kung walang tubig? Hindi naman para umakyat doon yung mga shell na yon. Naintindihan po ninyo mga kapatid. So sa madalit salita, mas maliwanag at mas totoo yung sinasabi ng Bible. At ito po ang ating pag-aaralan. Okay? Patungkol po sa verse number 31. The title of our message for this evening is The Excellent Creation of God. Why? Because in verse 31, it was very good. This is not just good. Hindi lang po ito maganda. Hindi lang po ito basta mabuti. Ang sabi ng Bible, it was very good. Very definite. Yung verse 31, kung anong klase ang nilikha ng Diyos. Balikan natin. And God saw everything that He had made. Again, ang nakapaloob na katuroan dito, ang Diyos ang lumikha. Malinaw po ba? Wala ho yung mga theory-theory na yan. Kaya nga theory, ang ibig sabihin, hanggang ngayon, pinag-aaralan pa rin. Wala pa talagang proof. Wala pa talagang, kumbaga, concrete na evidence na yun talaga ang nangyari. Pero pag pinag-usapan ang Biblia, ang Diyos ang lumikha. Kaya nga, dito natin makikita kung papaanong ang Diyos ay gumawa ng lahat ng bagay maging ng tao. God places great value on excellence. He created you with unique and special gifts to help you become especially excellent in certain ways. And I believe each of everyone has a special gift from God. Bawat isa po sa atin unique. Bawat isa po sa atin kakaiba ang pagkalikha ng Diyos. Tama po? Kahit sabihin pa natin kambal yan at identical twin yan, meron pa rin yang pagkakaiba. Naintindihan po ninyo? So hindi po pwedeng 100% parehas yan. Pwede nga magkapatid, magkaiba ng blood type eh. Nangyayari yun. Naintindihan po ninyo ibig kong sabihin. So magkapatid, magkaiba ng kulay ng balat. So magkapatid yon. So sa madalit salita, yung bagay na ginawa ng Diyos sa pagkakataong ito, ang malinaw na sinabi ng Bible, it was very good. Ngayon, ano ang gustong ituro sa atin ng Panginoon patungkol sa Kanyang nilikha? Kasi ang pinag-uusapan natin is the excellent creation of God. So sa mga katuwid, ito po ang gustong ituro sa atin ng Panginoon. Number 1, His expectancy. So kung ang ginawa ng Diyos mainam, sabi ho ng Bible, it was very good. Tignan natin sa verse number 26. Okay? The same chapter pa rin, chapter 1 ng book of Genesis. Sabi po dyan, and God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So, guhitan nyo ho ito. Okay? Kung hawak nyo yung mga Bible ninyo, ang sabi ng Bible, and God said, let us make man in our image. Sa madalit salita, kung babalikan natin yung verse number 31, it was very good
and let us make man in our image. Kaya ang Diyos may ine-expect sa atin na magiging maganda at mabuti ang ating gagawin. Alam niyo po kung bakit? Kasi ang gawa ng Diyos, it was very good. Pangalawa, let us make man in our image. Nasa atin ang wangis ng gumawa ng lahat. Kaya sa madalit salita, dapat ang kalabasan ng tao mabuti at maganda ang resulta. Kasi ang pagkagawa sa atin ng Diyos, very good. Tama po ba ako, mga kapatid? Hello po. Diba dapat, yun ang makita sa ginawa ng Diyos. Kasi nung tinignan niya, in general, maganda ang kalikasan. Ibig sabihin, yung idea it was very good, hindi lang nakapaloob dito yung beauty and even the purpose and yung functionality, makikita natin kung paano ginawa ng Diyos. Hindi nagkamali na yung ibon nasa himpapawid, hindi nagkamali na isda nasa tubig. Diba? Yung mga inventor, maraming trial and error yan bago ma-perfect. Naintindihan nyo ho, mga kapatid? Marami mga testing na pinagdaanan niya. Nandyan pa yung endurance test. Kung tatagal ba yung kanilang inimbento. Kung talagang yan ba, magiging maayos. Maraming trial and error. Pero sa Bible, pagkalikha ng Diyos sa lahat, let us make man in our image, tapos kagad. Tama po ba ako, mga kapatid? Nung sinabing gumawa siya ng ibon, tapos kagad. Hindi na kailangan testingin kung pantay ba ang pakpak niyan pag lumipad. Hello po, nakakaintindihan po ba tayo? So sa makatuwid, yung expectation ng Diyos doon sa kanyang nilikha, malinaw na sinabi ng Bible. It was very good and God places great value on excellence. He created you with unique and special gifts. Kaya naniniwala ko, bawat isa po sa atin mayroong kakayanan. Naniniwala po ba kayo na mayroon tayong kakayanan? Kahit hindi nyo paniwalaan, yan ang sabi ng Bible, mayroon talaga. Kasi ginawa tayo ng Diyos na unique. At inimbed niya sa atin yung kakayanan na ine-expect ng Diyos sa atin. Kaya hindi ho po pwedeng, naku, wala akong kayang gawin sa ministry. Naku, wala akong magagawa para sa gawain. That is not true. Sometimes, scapegoat lang natin yan para hindi natin magawa yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Ginagawa nating dahilan, ika nga. Pero naniniwala ako, kaya natin yan. Bakit yung mga kumanta naman kanina, hindi naman talaga mga professional singer yan, nakakanta sa Panginoon. Tama po ba ako? Hello po. Diba? Kami naman, hindi naman kami magaling magpaliwanag, hindi naman kami magaling tumayo at para magturo ng salita ng Panginoon. Paano namin nagagawa yon? Kasi naniniwala kami na ang Diyos may ibinigay na kakayanan sa bawat isa po sa atin. Ang maganda, hanapin lang natin, alamin natin kung ano ba talaga yung inimbed ng Diyos na pwede nating magamit para sa Panginoon. Kasi naniniwala ako, ang mga inventor, alam nila ang purpose kung bakit sila nag-imbento. Tama po? Alam nila ang purpose ng electric fan. Bakit binuo? Bakit inassemble yan? Alam nila yung bisikleta, yung ilaw, lahat ng mga nakikita natin ngayon sa paligid natin, nagawa ng kamay ng tao, may dahilan. Hello po? May dahilan. Di ba? Nung ako po'y bumibili ng ilaw, sabi ko, Sir, bakit marami pang iba't ibang klase ng liwanag? Meron tinatawag na white lang, merong warm white, merong mga, di ba, kulay yellow, may mga ganito. Sir, depende po kasi yan sa paglalagyan at yung paggagamitan nyo na lugar. Kung yan pang mga frame, pang decoration, dapat ang kulay po niyan ganito. Pag yan sa complexion ng tao, dapat ganito. So pinapaliwanag na sa akin. So alam nila, tinrain sila, yung mga salesman na mga binebenta nilang ilaw, hindi po pwedeng binebenta mo yan na hindi mo alam. At hindi po pwedeng ibinigay sa inyo yan ng supplier nang hindi kayo inorient or binigyan ng information about doon sa pagkakaiba ng kulay ng ilaw. Naintindihan po ninyo? So alam nung gumawa. Ako naniniwala, alam ng Diyos kung ano yung meron sa atin. Kaya hindi tayo pwedeng magdahilan. Naintindihan po ninyo? Hindi tayo pwedeng magdahilan. Kasi ang sabi ng Bible, and God saw everything that He had made, and behold, it was very good.
Di ba? Malinaw po na sinabi ng Bible, ito po ay very good. Hindi lang ito maganda. Alam nyo, kung pag-uusapan natin, yung idea po nung sabi ng verse number 31, nung nakita ng Diyos na ang ibon lumilipad, nung nakita na ang Diyos ang liwanag at ang dilim ay nahati, sabi ng Bible, ang nakita po ng Panginoon doon ay yung mabuting gawa ng kamay ng Diyos. Sabi ho ng verse number 6, you should work or your work should be molded after God's work, whose image you bear. So kung sino at kung ano yung meron sa atin, yun naman ang ine-expect ng Diyos. Diba? In Genesis chapter 9, verse number 6, whoso sheddeth man's blood, by man shall his blood be shed. For in the image of God made he man. So kaya kung titignan natin mga kapatid, ano ba ang ine-expect ng Diyos sa bawat isa? Huwag ho tayong mag-imbento ng sarili. Kung ano yung nasa sayo, yun ang ine-expect ng Diyos. Kung ano yung binigay sa iyong kakayanan, yun ang inaasahan ng Panginoon. Huwag nating kopyahin yung hindi tayo. Ang ipakita natin kung ano tayo sa pagkalikha ng Diyos. Alam nyo, medyo ito po confusing na lalo na sa panahon natin ngayon dahil nagkakaroon na po ng mga rights. Ano po, yung mga karapatan ba? Nababago na ang sistema po ng mundo sa kung paanong dinisenyo ng Diyos ang mundo. Naintindihan po ninyo mga kapatid? Tulad ho nung kasarian ng tao. Di ba? Parang, paano nangyari yun na binigyan ka ng pusong babae sa katawang lalaki? Parang nakakapagtaka naman yun. Parang indirectly, parang sinasabi ng tao na may pagkakamali sa pagkagawa ng Diyos. Ewan ko po kung naintindihan yung ibig kong sabihin. Di ba may mga ganyang dahilan? Di ba? Kaya raw nila nararamdaman na parang sila parang malambot, malamya. Kasi parang ang puso nila ay pusong babae na nasa katawan lang ng lalaki. Pwede ba yun? Tapos, yung, alam mo na, yung, kung paano ka umiihi. Di ba? Biglang, hindi ako ganito, dapat umihi. Gusto mo, nakataas pa. Di ba? Parang nagkakaroon tuloy ng confusion sa ideyang, nagkamali ba ang Diyos? Ang linaw-linaw ng sinabi ng Bible, ang nilikha ng Diyos ay lalaki at babae. Tama po ba ko? Walang nasa gitna, walang pagkakamali. Nung nilikha si Adan, ang puso niya, lalaki. Ang katawan niya, lalaki. Ang buto niya, lalaki. Malinaw po ba? Hindi po pwedeng alam niyo po, parang kung minsan, ginagawa na lang dahilan. Kasi nga, pumasok na dyan yung mga karapatang pangtao. Alam niyo mga kapatid, naniniwala ako na ang nilikha ng Diyos, lalaki at babae lang. Tama po ba? Ang nilikha ng Diyos ay lalaki at babae lang. Malinaw po ba? Nung pinag-aaralan ko to kanina, ewan ko po, nakakita na ba kayo na isda na bakla? Sa Talangkay, alimango yata meron. Di ba? Nagulat ako na, bibili ka ng alimango, mas mataba raw yung bakla. Totoo po. Di ba pag bibili, sa summer ko nakita yun eh. Oh. Okay, so eto po. Di ba ang aso, ganun din eh. Wala naman kinakita kung may kending-kending na, di ba? So pag sinabi mo sa nilikha ng Diyos, mapahayop, mapatao, walang nasa gitna, lalaki at babae lang. Naintindihan po ninyo mga kapatid? Kaya kung titignan natin, malinaw sa direktibang itinuturo ng Biblia, ang tao ay pilit na humahanap ng dahilan para wag magawa yung inaasahan ng Diyos sa atin. Kaya nga mga kapatid, naniniwala ako, your work should be molded after God's work, whose image you bear. The Bible says, let us make man in our image. Walang ibang image na nilagay sa tao, kundi kung ano yung image ng Diyos. Hindi po pwedeng ganon. Oo, ang Diyos maibigin. Ang Diyos mapagmahal. Ang Diyos nakakaunawa. Pero hindi siya nagpakita ng ibang kasarian doon sa idea ng kanyang ginawa.
Kaya nga ang ine-expect ng Diyos sa atin, mabuti. Unfortunately, dahil ang tao'y nagkasala, nasira po yung magandang nilikha ng Diyos. Pero purihin naman ng Panginoon dahil binigyan po tayo ng Panginoong Hesukristo. Siya po ang talagang naging paraan para yung nasirang purpose sa buhay natin maibalik. Amen? Dahil kung hindi sa Kanya, wala tayo ngayon sa harapan ng Diyos. Kung hindi sa Kanya, walang gagawing mabuti ang tao. Kaya ho tayo naging mabuti sa harapan ng Diyos. Yung salitang justified, tayo po ay inaring ganap. Hindi po tayo karapat-dapat dahil tayo'y makasalanan, pero dahil sa Panginoong Jesus, ang sabi ng Bible, we are justified. Kaya nga, yung purpose ng Diyos noon, nasira dahil sa kasalanan. At eto tayo ngayon, binuuli ng Diyos dahil sa ating Panginoon. Therefore, dapat makita sa buhay natin yung inaasahan ng Diyos na mangyari. Kaya unang nakita ko po rito, His expectancy. Mabuti, it was very good, kaya ang dapat maging resulta ng buhay natin, dapat mabuti rin sa harapan ng Diyos. Pangalawa, His ability. In James chapter 1 verse number 5, ito po, lagi nating nagagamit kapag meron tayong problema, meron tayong mga pinagdadaan ng hindi natin naiintindihan. But you know, in verse number 5, the Bible tells us kung sino ang source ng wisdom, kung sino ang source ng karunungan. In verse number 5, if any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally and upbraideth not, and it shall be given him. So meaning, kahit sino sa atin ang manghingi ng wisdom, God is able to give yung karunungan na kailangan natin. Because according to Him, that giveth to all men liberally. So sa madalit salita, hindi kukulangin ng Diyos ng karunungan. Kaya kung ang pag-uusapan, yung pagkalikha ng Diyos. Listen, sabi po ng Bible, and the Lord make man in His own image. Malinaw po na sinabi ng Bible in James chapter 3 verse number 17, but the wisdom that is from above is first pure, then peaceable, gentle, easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality, without hypocrisy. So sa madalit salita, kung ang pag-uusapan, karunungan at kakayanan, mga kapatid, matalino ang Diyos. Pag-aralan natin kung anong meron sa mundo ngayon. Alam niyo po ba kung paano nagre-react ang katawan natin sa paligid? Okay? Ewan ko po kung maintindihan natin ito. Paano tayo naiinitan? Paano tayo nilalamig? Paano tayo nakakaramdam ng pain? Pag kayo po masakit ang ulo, so ano kagad ang iniisip ninyo pag masakit ang ulo ninyo? May problema. O kaya masakit ang ulo ninyo, high blood. Kung masakit ang ulo nyo, there is something wrong within. So, madalit salita, yung reaction ng katawan natin, ginawa yan ng Diyos sa pagka-imbento niya ng katawan natin. Kumbaga, kung paano ginawa ang tao. So, sa madalit salita, kung titignan natin, meron tayong emotion, meron tayong will, meron tayong intellect. Paano tayo nakakaintindi? Karunungan ng Diyos yan. Paano tayo nagre-react sa nangyayari sa atin, di ba? Sabihin mo sa katabi mo, kung yan lalaki, gwapo siya. Kung yan babae, maganda siya. Tignan mo reaksyon. Sige, sabihin po ninyo. Ayusin nyo naman. Huwag niyo parang galit kayo. Ang gwapo mo, Sobra ka na, Parang galit kayo, nagwapo siya, Okay. Hindi ba, pag pinuri mo ang tao, ano nararamdaman? Natutuwa. Saan galing yung pakiramdam na yan? Sa ginawa ng Diyos. Hello po. At yung pakiramdam na yon nagmumula sa loob. Hindi lang yan dahil narinig. Kung gaano kabilis yung reaksyon ng katawan natin. Mula sa nakita, di ba, nagre-react yung katawan natin. Pag kayo nakakita ng aksidente,
Halimbawa, dumaan ka sa aksidente, biglang kumakabog kagad dibdib nyo. Ang bilis ng reaksyon ng katawan natin sa nakita ng mata. Hello po, nanaintindi niyo ba yung sinasabi ko? Tama po ba? Kapag nakakita kayo ng mga pangyayari na hindi maganda, meron sa inyo kinikilabutan. Oy, mga nanonood ng mga horror movies. Gustong-gusto manood ng horror, takot naman. Di ba? Oy, gusto ko yung horror. Pero pag nandun, lakas ng sigaw. Wala pa nga, sumisigaw ka. Lumalabas pa lang, title pa lang. Title pa lang. Kasi may inilagay ang Diyos sa atin na meron na nasa Kanya. Naintindihan po ninyo mga kapatid, meron tayong emotion eh. Pag nilait mo yung katabi mo, nasasaktan yan. Sabi mo sa kanya, magkamukha kayo, masasaktan yan. Bakit? Hindi yan papayag eh. Naintindihan niyo mga kapatid? So meron tayong reaksyon. Bakit tayo tumatawa? Tama? Nung mga bata kami, yung si Risa, meron siyang laruan na yung kapag hinihiga mo, pumipikit yung mata, yung manika. Pag tinatayo mong ganon, dumidilat. Di ba? Meron nga sabi ko, nung bata kami, syempre, sabihin ng nanay namin, sabi, saan nang gagaling yung mata niya? Bakit gumagalaw? Sabi niya, kasi buhay yan, nakikita kayo. Kung anong ginagawa sa inyo. So, isipin niyo, ang tao, pilit na kinokopya ang ginawa ng Diyos, pero hindi niya magagaya. Kahit ano pa ang ilagay ng tao sa kanilang imbensyon, sa kanilang karunungan, na ilagay sa katawan natin, hindi nila kayang kopyahin ang ginawa ng Diyos sa atin. Kaya nilang gumawa ng mga prototype, mga artificial, pero hindi kagaya ang function sa ginawa ng Diyos. Tama po ba? Nakakagawa ang tao ng artificial leg. Tama? Meron mga nauuso na ngayon, yung parang ipag naputulan ng binte, paa, meron nang nailalagay. Pero pag lumakad, kita mo pa rin. Tama? O kaya, hindi pa rin po pwede talaga sa mga trabahong pwedeng gawin ng normal na ginawa ng Diyos. Nagkakaintindihan po ba tayo? So maraming ginagawa ang tao na pilit ginagaya ang gawa ng Diyos pero hindi talaga maduduplicate. Hindi talaga mape-perfect ng tao yung ginawa ng Diyos. Kasi ako naniniwala, kilala niyo ba yung magaling na singer na yung si ano pangalan? Yung sa prayer, the prayer, nakalimutan. Yung lalaki, yung bulag, si Andrea Godicelli. Ano ba yan? Bocelli. O yun, basta may Celli. Okay. Ang yaman-yaman niya, napanood niyo ko yung interview sa kanya, ang laki ng kanyang kumaga lupain, yung kanilang village, yung kanilang bahay, pero wala siyang maging paraan para ipagawa yung kanyang mata. Pumunta na siya sa mga expert, ang ganda ng asawa niya, yung mga anak niya, gwapo, maganda rin, pero yung kayamanan niya, hindi niya magawa ng solusyon yung problema niya sa mata. Naintindihan niyo po yung ibig ko sabihin? Kaya kahit ang tao may kakayanan, hindi talaga magagaya ang ginawa ng Diyos. So sa madalit salita, pinakikita lang dito kung ang pag-uusapan kakayanan, yung ability ng Diyos, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang sovereignty, hindi kayang mahigitan ng kahit sino. Diyos lang ang mayroong kakayanang gumawa ng lahat ng ito. Nagpunta tayo. Sino nakasama ko roon sa Kaliraya ba yun? Kaliraya? Tama? Yung mga nakapunta, nakita nyo may lake. Ang tawag doon man-made lake. Pero saan kumuha ng tubig? Sa baba, minumotor, inaakyat sa taas. Galing pa rin sa ginawa ng Diyos. Tama ba ako? Galing sa dam, minumotor na malaking pipe, paakyat sa taas para magkatubig. Kasi hindi kayang gumawa ng tao ng tubig. Tama po ba? Dahil kung kaya ng taong gumawa ng tubig, di sana wala tayong shortage ng tubig. Hello? Nagkakaintindihan po ba tayo? Kahit pa magka-El Nino tayo, kung kayang gumawa ng tao ng tubig, di wala tayong problema sa tubig.
Kaya kung titignan natin, dito natin makikita yung ability ng Diyos sa kanyang ginawa. At ito pa, ang sabi ng Bible, it was very good. Naintindihan po ninyo? Sabi ng Bible in verse number 5, if you lack wisdom, let him ask of God. Kaya kung titignan natin yung creation ng Panginoon, nandun ang karunungan ng Diyos. Doon natin makikita yung kanyang kakayanan. And last but not the least, we can see His glory. In Psalm chapter 19, verse number 1, the heavens declare the glory of God, and the firmament sheweth His handiwork. So pag tinignan natin ang kalikasan at ang paligid, maging ang tao, ang makikita natin, kaluwalhatian ng Diyos. In Isaiah chapter 40, verse number 22, it is He that sitteth upon the circle of the earth, and the inhabitants thereof are as grasshoppers, that stretcheth out the heavens as a curtain, and spreadeth them out as a tent to dwell in. In Romans chapter 1, verse number 20, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. So, ibig sabihin nito, mga kapatid, ang paglalarawan ng Diyos ng kanyang kaluwalhatian ay yung kanyang ginawa. Okay. Pag kayo nakakita ng painting, okay, merong nagkwento ng kanyang ginawa yung sunset na dinodrawing niya. Okay? Kaya raw gumawa ng ibang mga painter na mag-drawing ng sunset. Pero hindi nila kayang i-duplicate yung actual na ginawa habang lumulubog ang araw. Okay? Kasi sa computer, pwede kayong makakita ng mga picture ng mga sunset. Pero hindi niya kayang gayahin yung pagkahubog ng pintura at ng brush during na bumababa yung araw. Naintindihan niyo ibig sabihin? So, hindi niya makokopya yon. Ang makokopya niya, yung itsura ng sunset. Pero yung ano bang tawag doon? Yung brush na, yung hagod, hindi niya magagaya kasi ginawa yon during ng paglubog ng araw. So, kaya magagaya itsura. Parang tao. Diba? Marami tayong pwede nang baguhin sa itsura natin. Sa ilong, sa mata, sa pisngi, sa balat, pati sa mga buhok, di ba? Yung mga nawawalan na ng buhok. May pag-asa na. Dati, ang sumikat na pag-asa na tumubo raw yung buhok ay yung shampoo ng kabayo. Di ba? Tama, yung mga nakakalbo na siya. Kaya lang, tumubo yung buhok dito sa may puwitan. Hindi dito. Ano? So, dito nagkabuntot. Kasi nga, pang kabayo yung shampoo eh. So, ano ibig sabihin mga kapatid? Ang tao, nakaka-imbento na. Napapaganda na yung balat, 'di ba? Yung edad na palagay na nating may edad na talaga, matanda na, pero nagmumukhang bata pa, nagagawa na ng paraan. So, nare-reshape na nila yung itsura ng tao. Pero ganun pa man, merong limitation. Tama? Yung mga nagpatangos ng ilong, hindi pwedeng mabangga. Hindi pwedeng sumali sa boxing. Bakit? Pag ginawa mo sinal sa boxing, yung matangos ang ilong at niritoke lang yan, maniwala ka. Baka isang suntok lang yan, basag na yan. Naintindihan niyo po? Kasi nga, merong limitation. Okay. Pero tingnan niyo yung mga boksingero. Di ba? Pag nakita mo yung mga itsura ng mga boksingero, yung mukha nila parang may muscle. O, kakaiba yung talagang mukha nun. Di ba? Yung kahit sinusuntok mo, lalo na yung pinanood natin sa ano ba yon? Yung si Rod Tang. Yung Rod Tang, sinusuntok na yung mukha, nakangiti pa eh. Sinusuntok niya na nga yung sarili niya, nakangiti pa siya eh. Naintindihan ninyo? Hinahamon niya pa nga, sige pa. O, ano ibig sabihin? Yung mukha na yon, yun ang gawa ng Diyos. Kaya mapalad siya, yung gift niya talagang nasa mukha. Hindi siya pwedeng magpagwapo ng ilong. Bakit? Hindi siya pwedeng maging fighter. Bakit? Pag nagpaayos ng ilong yon at pinatangos niya, isang suntok pa lang, dudugo na yon. Yun, nakailang suntok na. Yung kalaban niya nga, dugo na, putok-putok na yung mukha. Siya parang walang nangyari.
Ano ibig sabihin? Yun yung original na gawa ng Diyos. Hindi kayang gayahin ng tao. At yun ay nagpapakita ng glory ng Panginoon. Amen? Kaya anong sabi ng Bible? Nang ginawa daw ang tao, wonderfully and fearfully made. Kaya mapalad tayo sapagkat ang gumawa sa atin ay yung Diyos na makapangyarihan. Amen? Kaya kung titignan natin sa verse number 1 ng Psalm chapter 19, the heavens declare the glory of God. Ngayon, ito po ang mensahe niyan. Pagdating sa tao, lahat ginawa ng Diyos na maganda. Pero pagdating sa tao, paano ba makikita yung glory ng Diyos? Nagkasala ang tao. Sabi ni Apostle Paul, in our body, itong katawan natin ay templo ng banal na Espiritu. Therefore, hindi na tayo ang may-ari ng ating pong katawan, ng ating buhay. Kaya, anong dapat? Sa katawang ito, ang Diyos ang dapat na ma-magnify. Paano ma-magnify ang Diyos sa atin? Sa pagsunod natin sa kagustuhan ng Diyos. Electric fan, lahat ng gamit dito, wala yang wheel. Naintindihan niyo po ibig ko sabihin? Wala yang wheel. Yang ilaw na yan, bubukas lang yan pag pinindot mo. Tama ba ko? Yang electric fan na yan, gagana lang yan pag sinaksak mo at inilagay mo sa number na gusto mo. Yang TV na yan, ito, bubukas yan pag inon mo at inilagay mo sa gusto mong gamit. Kung ikaw manonood, kung ikaw maglalagay ng camera, kung ikaw ganito. So, yung mga nandyan na nakikita ninyo, lahat ng yan gumagana kasi may nag-o-operate. In short, wala silang wheel. Okay? Yung upuan na yan, kaya yan nandyan, inilagay nyo yan. Hindi yan pumunta dyan mag-isa. Hindi to bumukas mag-isa. Hindi to nagbigay ng liwanag sa sarili niya. May gumagamit dyan. May kumokontrol dyan. Tama ba ko, mga kapatid? Kung nakikita nyo yung ganda nito at yung ganda nito, ayon sa nag-imbento niyan, sa isip niya, yan paaanda rin ng mga bumili. Tama ba ko? Ngayon, ang tao may will. Para makita yung glory ng Diyos, sumunod tayo sa purpose ng kagaya ng ginawa sa ilaw, sa TV at sa lahat. Pag in-on ka, dapat mag-on ka. Tama ba ko? Pag itong TV ito inilipat ng channel, inilipat ng function, dapat sumunod siya. Tama ba ako, mga kapatid? Hello po. Para masabi mo, ang ganda nitong TV nito Ibang klase. Ginamit ko sa TV, ang ganda. Nilagyan ko ng cable, ang ganda. Nilagyan ko ng internet, ang ganda. So lahat ng features niya na nandito, na-enjoy ko. Kaya nagandahan ako sa pagkabili ko nito, sa pagka-imbento nito. Ngayon, pagdating sa glory ng Diyos, sa tao, etong kakaiba. Ano ibig pong sabihin? Dahil meron tayong will, mga kapatid, huwag nating gamitin yung ating kalayaan sa sarili nating gusto. Because according to Apostle Paul, all things are lawful unto us, but all things are not expedient. Hindi porket meron tayong kalayaan, gagamitin natin yung kalayaan natin sa gusto natin. Dapat yung kalayaan na yan according pa rin sa nagbigay niyan. Amen? Tama po ba? Hindi ko nilagyan to ng 3 kulay na ilaw. Di ba? Meron tong white, warm white, at saka yellow. Tama ba ako? Yan ang ilaw. So, pag sinabi kong ilagay mo sa white, dapat pumunta siya sa white. Pag inilagay ko sa yellow, that's sa yellow. Pag sa warm white, warm white. So yung 3 na yon, pwedeng pagpilian. Pero hindi siya pwedeng mag-decide sa gusto niyang kulay. Kasi ako ang naglagay lang sa kanya nun. Tama po ba? We have intellect, will, and emotion. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng damdamin para magrebelde. Hello po. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng intellect para yumabang. Hindi tayo binigyan ng will para magsarili. Hello? Dapat yung 3 na yan according pa rin sa purpose ng lumikha sa atin. Amen po ba? Malinaw po ba? At kapag nangyari yon, doon ka hahanga sa nakaisip nito. Ang galing na nag-imbento nito, no?
Ang galing na naka-imbento ng ganitong kalaking TV, no? Ang galing na naka-imbento ng mga gadget, ano? Ang galing na, hahanga ka kasi nakikita mo yung purpose maganda. Tama po ba? So, kung meron tayong intellect, gamitin natin yan according to our Creator. Kung meron tayong emotion, gamitin natin yan sa pagkagawa sa atin ng Diyos. Kung meron tayong will, gamitin natin yan according to His purpose. At pag nangyari yon, hahanga ang tao sa buhay na meron tayo. Bakit? Yan talaga ang mga tao ng Diyos. Amen? Kasi ang nakikita, yung dahilan ng pagkagawa sa atin. Yung mga hindi Kristiyano, mahirap pong hanapin doon ang kalooban ng Diyos. Yung mga hindi mananampalataya, mahirap pong hanapin doon yung gusto ng Panginoon na mangyari sa buhay nila. Kaninong pwedeng makita yon sa atin? Kasi nga, sa unang pagkakasala, sabi ng Bible na wala ang tao sa plano at direksyon ng Diyos. Pero nung siya'y nagkatawang tao si Kristo, tayo po ay ibinalik. Kaya lang, hindi ho lahat ng tao tumanggap kay Kristo. Ang mga tumanggap lang, yung nanampalataya. Tayo yun. Ngayon, dapat sa atin makita yung glory ng Diyos. Hindi makita sa mundo, makita sa mga Kristiyano. Ano po yun? Yung intellect, will, and emotion na meron sa atin, dapat makita sa buhay ng mga tunay na mananampalataya. And that is His glory. Amen? Yun ang kalwalatian ng Panginoon sa atin. And as I close, in Isaiah chapter 42, verse number 5, thus saith God, the Lord, He that created the heavens and stretched them out, He that spread forth the earth and that which cometh out of it, He that giveth breath unto the people upon it, and spirit to them that walk therein. So, kung inyo pong nanamnamin itong verse number 5 na ito sa chapter 42, sino ang nagbibigay ng buhay sa lahat? Ang Diyos. Amen? Ang Diyos ang nagbibigay ng buhay sa kalikasan, sa ibon, sa halaman, sa lahat. Ang Diyos din ang nagbibigay ng buhay sa tao. Dahil siya ang may-ari at lumikha ng lahat. And in fact, sabi ng Bible, it was very good. Here we can see the excellent creation of God. Therefore, makita sa atin ang mabuting gawa ng Diyos. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa aming naging pag-aaral ng inyo pong salita. Tunay, Panginoon, na sa mensaheng ito, na-realize namin na sa buhay namin ito ay dapat makita ang magandang pagkagawa mo sa amin at maging ang inyo pong kaluwalhatian. Lord, patuloy ka pong mangusap sa aming mga puso. Tuloy mo po kaming katagpuin sa mga oras na ito. Nilingan ko po ng lahat ay magsitayo. And God saw everything that He had made, and behold, it was very good. Dahil sa mabuti ang ginawa ng Diyos, mainam at kaaya-aya. Ito po ay dapat magresulta sa mga gagawin natin sa ating mga magiging buhay, ay magresulta rin ng magandang pagkagawa ng Diyos sa atin. Ayaw natin na bumili ng gamit na sira. Ayaw natin na bagong bili yung gadget, hindi gumagana. Ayaw natin ang mga appliance na bagong bili pero hindi natin napapakinabangan. In short, sa buhay ng Kristiyano, ayaw din ng Diyos na tayo ay binigyan niya ng kaligtasan
binabago niya ayon sa kanya pong wangis. Ayaw ng Diyos na hindi tayo mag-function according sa pagkagawa sa atin ng Diyos at pagkahalikha sa atin ng Diyos. Kaya nga po ngayong gabi, makita natin kung papaanong ang Diyos nangungusap sa atin na ang buhay natin ay kakitaan ng gawa ng Diyos. Ang buhay natin ay kakitaan ng magandang pagkalikha ng Diyos para sa atin. Para mangyari ang lahat ng yan, lumakad tayo ng ayon sa dinisenyo ng Diyos na buhay para sa atin. Ang sabi ng Bible, let us make man in our image, after our likeness. So walang ibang pinaggayahan sa tao kundi ang Diyos. Kaya ang gusto mangyari ng Diyos sa atin, makita niya yung kanyang wangi sa ating mga buhay. In short, ang gusto ng Diyos, sumunod tayo sa kanyang kagustuhan. Sumunod tayo sa kung papaanong ang tao ay nilikha ng Diyos. Sundin natin kung ano ang perfect will ng Diyos para sa ating mga buhay. Para po sa ating paanyaya, sa simpleng kapahayagan ng mensahe ng Diyos, magandang makita po sa atin ang pagsunod at pagtalima sa kanyang kalooban. Kaya ang magandang maging desisyon natin ngayong gabi, sa buhay kong ito, sa buhay ng bawat isa sa atin, tayo po ay matutong sumunod sa gusto ng Diyos. Well, kung yan po ang tinitibok ng inyong puso na gusto nyong makita ng Diyos sa inyong buhay ang pagsunod, then lapitan natin ng Panginoon. Lord, gusto ko pong sumunod sa kung ano yung gusto mo para sa akin. Huwag akong manguna sa gusto mo. Huwag akong kumontra sa kung ano yung pinaglagyan mo po sa akin. Kung anong kakayanan meron ako, matutunan kong sundin kita. Kung ano yung pwede kong magawa, kung saan mo ko gustong makita sa gawain mo o kung sa paglilingkod, mangyari nawa sa akin, Panginoon. Huwag akong kumontra. Huwag kong labanan yung kagustuhan mo, Panginoon. Because makita mo sa akin ang kapakumbabaan. Makita mo sa akin yung obedience. Lord, maraming salamat po sapagkat ako po'y pinaalalahanan mo sa buhay kong ito. Ako po'y dapat matutong sumunod sa kung ano yung gusto mo para sa buhay kong ito. Dahil ikaw naman talaga ang gumawa sa amin at ikaw naman talaga ang may-ari ng aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. Patuloy mo pong pagpalain ang mga kapatirang ito. Pagpalain mo po ang bawat isa ng inyong mga anak na nagpakumbaba at kumilala sa inyong kalooban. Salamat po, O Diyos, sa pagtuturo mo sa amin ngayong gabi. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen and amen. Go back to your place and please remain standing as we sing the song, It Is Well With My Soul. Sing, when peace like
strong. Whatever my lot, thou hast taught me to. It is well, it is well with my soul. It is well with my soul. With my soul, it is well, it is well with my soul. Okay, so please be seated. And wala po tayong choir practice tonight dahil merong meeting ang mga leaders. Okay? So, as of the moment, ito ho yung ibinigay naming count para sa youth retreat. Tama ba ako? 33? Pero sa listahan natin, it's 36. 36? 33. Okay, so sa Team Joshua, ang leader po ay si Preacher Carlo. Tama? Preacher Carlo. Ang assistant leader ay si Preacher Christian. Alam na ba ng mga leaders to? Nakita na to? Nakita na nila to? Okay, ito yung mga kasama ni Team Joshua. Ang kulay nyo ay blue. Okay, kulay blue ang team ng Joshua. Ang mga kasama niya si Preacher Carlo, ang leader. Ito pala, ang assistant, Preacher Christian. Ang mga kasama niya sa team, si Chris, Noel, Renzi, Clarence, Ruden, Gracel, Tricia, Ezra, Adrian, Eliza, and Jessa. Okay. Sa Team Gideon, kulay red, ang leader, Preacher Alvin. Ang assistant, si Preacher Rodel. Ang kasama niya, si Jonathan, Gabriel, Ryan, Kate, Ferdy, Rensil, and Rachel. Sarah, and Marivic, and Andrea. Okay, so sino yung mga hindi sure dito? Clarence. Sino? Sa Team Joshua, sino yung mga hindi sure? Si Chris ba sure? Sure daw eh. Sila Renzi, alam ko, sure naman lahat. Tama? Sir Gypsy? Wala pa nga eh. Hindi nila nilagay dahil hindi sure. So, meaning, sure na to lahat. 36 dapat, hindi 33. Kasi 13 to eh. Ay, 26. O 26 lang, hindi 33. At saka kami rin, hindi rin kami kasali. Okay. O sino ang hindi sure dito? Okay. So, sino ang mga hindi sure? Asan yung isang listahan nun? Wala? Wala sa akin eh. Okay, asan na? Nawala. Okay, so ito yung tentative. O apat lang pala. Tama? Si Jacqueline, Paul Michael, Daniel. Daniel na makaraig. Makaraya. Ano ba talaga? Makaraig, makaraya. Makaraya. Tsaka JM, si John Michael to, na Bautista. Pero alam ko, si JM hahabol. Oo. Hindi pa rin sure na hahabol. So si Paul, Brother Paul, hindi talaga kasama. May tsansa pa. Okay, kasi kailangan natin mag-submit doon ng exact amount
exact number ng a-attend kasi for food preparation. So, kausap ko na po yung caterer doon. Agaya last time, pinapili niya ako ng menu. Sabi ko, nagbigay ako ng menu, adobo, sinigang, gulay na may isda. Pero, mag-iiba ang per meal. Kung adobo, sinigang, ganon, mag-iiba ang per meal. So, binigyan niya ako ng option. Okay lang daw ba na sa 50 pesos per meal, siya na ang bahala. Sabi ko, sige po, kayo na ang bahala. So, kaya yun ang pagkain natin kung ano yung iluluto ni Ate Nessie. Okay? So, pero last time naman, hindi naman tayo ginutom. Sobrang dami naman. Hindi naman tayo kulang. Okay? Ang hinahanap niya lang is yung complete numbers. Kasi nga, halimbawa, pag pirito, siyempre, iisa-isahin niya yun. Halimbawa, pritong manok, kailangan yung eksaktong bilang magbigay natin sa kanya. Dahil pag sumobra yung pinamalengke niya, hindi natin kasalanan yon, kasalanan niya yon, gastos niya yon. Kaya nga hinihingi sa atin yung exact na numbers. Okay, bukod po rito sa 4 na tentative, Jacqueline, Paul, Michael, Daniel, JM, meron pa bang gustong madagdag? Si Rian. Sure, tentative. Kasi kailangan tayong mag-finalize na mamaya dahil ongoing ngayon ang camp doon. Nung Monday nag-start. Tuesday nag-start. Okay? Tama ba ako? Ano bang petsa ngayon? 26. 27. 26 sila nag-start eh. So 26. Kahapon nga, Tuesday. Okay? So nandun ang MIBC Malabon. So pagdating natin doon, paalis naman sila. Okay? Ito po yan. Kailangan yung eksaktong bilang. So, may posibilidad na madagdag si Sister Rian. Siya lang o kasama yung anak? Dalawa sila. Okay. So, dalawa sila. Posible. Pakinote ha? Pakinote. So, may dalawa tayong pwedeng madagdag pa. Mamaya. Sino pa? Wala na? Okay. So, dalawa lang ang possible na madadagdag. Kung 33, magiging 35. Not including JM. Tama? So, pag matutulog is count as 100 pesos ba? Tama ba ako sa computation? 100? So, yung tulog, 100. Yung gising, 100 din. Kung yung makatipid, huwag kayong gumising. Okay po? So, mura na ho yun. And please, where's the copy of the things to bring? Do we have the copy? Nasa GC ba? So, sorry ha, hindi ako nag-open. Nasa GC daw. Bigyan nyo kaya kay Eli para lumabas dito. Or scratch paper lang. Ayun pala, meron na eh. Meron na rin kayo? Okay, eto ha. Please be reminded to prepare the following checklist. White t-shirt with the Army of God printing. Okay? Yung mga nakaprint na Army of God. Kung may mga sasama na walang ganon, okay, at least white t-shirt na plain. Kung wala kayong plain at may print, okay na rin. Huwag lang yung mga printed ng mga alak o kaya sigarilyo o kaya mga babaeng mga nakaganon. Tapos walang saplot. Okay? Hanggat maaari, huwag magsusuot ng ganon. Okay po ba? Malinaw? Halimbawa, nagpa-print kayo ng t-shirt, isa lang, dahil pinawisan na at naglaro kayo ng first day, the next day is wala na kayong ganon. Gusto nyong laban, laban ninyo. Kung hindi naman, magbaong kayo ng extra white t-shirt. Para at least, yung pantalo naman, okay lang yan. Kasi mga sundalo nga kayo. Yung mga nasa gera nga, tsaka yung mga nasa gubat, walang ligo-ligo, walang palit-palit yan. Kung isang buwan niya nasa gubat, isang buwan yung pantalo na yun. Kaya kumakapal. Diba? Hindi tinatablan ng bala. Kasi nga, kumapal na yung sa papantalon nila. Okay, so, yun ha. Malinaw ba? Nagkakaintindihan tayo? Okay, so extra white t-shirt kung isa lang ang inyong pinatatakan. Military cargo pants. Ito yung mga suggested na suot. Pero kung wala kayong budget, bumili ng ganito, at least magpantalong kayo na panglalaki
at pantalon pambabae para lang wag kayong mawala doon sa itsura ng ating ano. Okay? Pwedeng tactical combat or military shoes. Pakita nyo nga si Sir Alay tsaka Michi. Yan, sinuot talaga nila yan para maging model sila. Sunny, ayan si Sunny. Sunny, let me see your boots, Sunny. Come up here. Pakita mo sa akin yung boots mo, anak. Dali, pakita mo. Look at, where's my shoes? Oh, ganyan po dapat. Ngayon, sa lalaki, yung boots ni Sunny. Yung sa babae naman, Alay tsaka Rachel, pakita mo nga, Alay, sayang naman yung, ano mo, in-effort mo, nahiya tuloy. Yan po, kita niyo naman, Okay, so, kung wala naman kayong budget for that, okay lang. Ako, wala nga akong boots eh. Kasi nung nagtumingin ako, halos 2,000 yung pang ano. Kung bibili ako nun, ng boots na gano'n, yung pang riding gear na rin. Diba? Para double purpose. Okay. Garrison belt. Ano yung garrison belt? Yung mga, parang may mga buckle pa rito sa, ano, alam niyo na yun? Ayan pala, okay. And then, military cap and personal Bible. Ayun. Kailangan ba yun? Okay, dala ng Bible ha, hindi cellphone. Okay, pagdating sa campsite, yung mga cellphone ninyo, isosurrender yan. Kung may mga emergency call kayo, give my number and I will, respond doon sa kung tawag sa inyo. Kung meron kayo emergency. Okay? So, like ginawa natin last year, ganun din, lahat ng cellphone, sinurrender. Pagkatapos, tsaka natin binabalik. Okay? And then, please also consider and prepare the following. Camp fee. Magkano ang camp fee? 600. 1,000 kasama ang transportation. So, pag may sasakyan kayong sarili, 600 lang ang babayaran ninyo. Okay? Transportation fee and tumbler, bottled water. Huwag kayong magdadala ng babasagin. Please, huwag kayong magdala ng mga babasagin na baso o tumbler. Okay? Body and face towel, handkerchief, jacket kasi malamig doon pag madaling araw or gabi. Okay? Toiletries, kanya-kanya yan ha. Walang hiraman ng toothbrush, walang baka mamaya nagulat ako, may nanghihiraman sa inyo. Ako naman, bilisan mo, mag-toothbrush ka na. Walang ganon. O kaya dahil hindi pinahiram, hindi na lang mag-toothbrush 2 days. Dala kayo. Okay, shampoo, sabon, conditioner, toothpaste, toothbrush, slippers. Ayan. Dala kayo ng slippers. Blanket. Magdala kayo ng blanket. Ang provided lang doon is mattress and pillow. Walang blanket. Okay? So, bring your own blanket. Okay? Alcohol, face mask, clothes, slippers, or medicine. Although, si Sister Marivic naman, tingin ko marunong naman to kahit sa mga first aid. So, meron ka bang mga first aid kit? Marivic, meron ka? O, bibili kami ng mga pang first aid kit tulad ng mga benda, yung mga pambalot ng sugat, kung may madapa, alcohol, di ba? Tsaka, halimbawa, nadapa kayo, nagkasugat kayo, di ba? Naggasgas. Kukuha kami ng pangkalaykay ng sugat para gumaling kagad. Okay? Pang-scrape ang tawag doon. Di ba? Pang-scrape ang tawag doon. I-scrape. Kaya pag nasugatan kayo, humanda kayo, kakad kayo, kakayurin namin yan. Para wag kayong kayurin, wag kayong magpasugat. Okay? So, ganun po yan. Malinaw ba? Yung mga dadalhin, alcohol, slippers, extra clothes, face mask. Sa service sa gabi, casual lang. Paldang casual sa babae, pantalong casual sa lalaki. Okay? Kahit t-shirt lang kayo, polo shirt, it's okay. Okay? Paggising kinabukasan, suot nyo ulit yung cargo pants ninyo at kung meron pa kayong extra army t-shirt, and then yun suot nyo kasi meron kayong activity early in the morning. Sasabak kayo sa gera. Ipadadala kayo sa Israel. Huhulihin niyo yung mga Hamas. Okay? So, malinaw ba? Yan po. Wala na ba ako nakalimutan? Ito na yon. Meron pa bang kailangang i-announce dito? Please stand by for the details, for the further details. Okay na? Alright. Yung alis,
sa Friday, ang call time is 6 a.m. Dapat alas 6 nandito na kayo, nakapag-breakfast na kayo. Walang breakfast sa daan, walang breakfast sa pupuntahan. Ang first meal natin doon is lunch. Okay? So, we have lunch, we have dinner, tawa ko, lunch, merienda, dinner, breakfast, and lunch. Ayan, we have 5 meals. After lunch, ano na tayo nun? Medyo patapos na tayo nun. Uwi na tayo. Okay? So, alas 6 ng umaga, nandito na, nakapag-breakfast na kayo. Or kung meron kayong dalang breakfast, dito nyo kainin. Pwede. Yun nga lang, pag may nanghingi, mamigay kayo. Okay? So, hindi pa kasali doon ng breakfast. Malinaw? Ano pa? Bible, notebook, at saka ballpen. Wala yata dyan. Bible lang ang nakalagay. Dala kayo ng notebook ninyo at saka ballpen ninyo. Pag paalis, naka-uniform na. Suot nyo na yung, wala na magbibihis doon. Pagdating pa lang dito, nakabihis na kayo. Ngayon, pag na-ambush kayo sa daan, bala kayo sa buhay nyo, ha? Nadaan tayo ng Bicol, Quezon, Samar, ikot natin mga sundalo na yan. Pag inambush kayo, bala kayo sa sarili ninyo, tiwas. Okay? Ganun kaya gawin natin camp, sa Samar, gawin natin, puro mga nakaganyan tayo. Okay, ano pa? Hindi, seriously, pagdating dito, suot nyo na yung mga damit ninyo. Dahil wala nang time magbihis doon. Dahil pagdating pa lang doon, pahinga lang ng konti, program na kagad tayo para sulit yung ating stay doon. Okay, may tanong pa? May karagdagan na announcement? Ano pa? Leaders, wala na? Bayad kailangan na ngayon. Half lang naman, di ba? Kung kaya na magbuo, buuin na nila ngayon. Pero hindi na ho yan marirefund. Pag hindi kayo sumama na nagpatatak kayo ng t-shirt, ang policy yata is they have to pay 100 pesos per t-shirt. Kasi yun naman talagang bayad sa paggawaan. Ako sino man ang inutos natin magpatanong? Preacher Carlo, ikaw? Magkano bayad doon per t-shirt? 100 pesos talaga eh. Ano lang po yun harap lang. Wala yung likod. So, yun na po yun. 100 talaga ang tatak per t-shirt. Sariling t-shirt natin, printing lang yun sa kanila. So, kaya kung hindi kayo sasama at nagpatatak kayo ng 2 t-shirt, you have to pay 200 pesos for the printing para idagdag na lang po doon sa mga budget ng mga sasama. Okay? So, malinaw. May tanong pa. Baka may tanong po kayo. Leaders, may meeting kayo. Okay? Leaders and assistant. Yung leader and assistant leader, kakausapin kayo mamaya nila Sister Weng, Sister Glidel, and Sister Hannah. Okay? So sila yung in charge doon sa magiging program sa inyo. Okay? Sa kanila kayo magtanong kung ano yung mga dapat. At meron tong di ba? Tama ba ako? Yung cheering ba yun? Ang tawag natin doon? Military. Yung andito na, ang blue team, yung mga ganun yun. Yeah. Yung mga ganun. Pamatay ni Sister Glidel yan. Di ba? Tama ba ako ganun yan? Nandito na ang blue team. Magtago na kayo. Okay, so, ano pa? Wala na? Okay na? Wala na. Sa mga sasama, may tanong? Yung mga adult daw, may adult daw ba sasama? Hindi ko alam eh. Sige po, magsabi na kagad kayo kasi kailangan yung counting doon para po sa preparation ng food, beddings, etc. Kasi po yung room na gagamitin, hindi ho lahat pwedeng gamitin kung kokonti lang. Kailangan yung bilang natin mag-match doon sa gagamit ng rooms. Okay? Air condition po yun, huwag kayong mag-alala. Pati yung session hall, air condition din. Pati ho CR, aircon, hanggang labas sa garahe, aircon. Habang naliligo kayo, malamig, aircon eh. Okay, ano pa? Wala na? Meron bang sasamang adult? Magsabi na po kayo.
Wala. Bukod lang kay Sister Gypsy, tama? Sister Gypsy, sure ka naman, di ba, sa listahan? Hindi ko lang alam si Sister Mati, parang nagsabi yata, sasama rin, di ba? Ayaw mo o gusto niya sumama, ayaw mo lang. Ganun ba? Sister Gina, sasama rin? Hindi rin, ayaw din ni Glidel. Ayun. Talaga to. Okay, wala na po sa mga adult natin kasi po, kailangan nating ipasa yan ngayon. Actually, last week pa yan hinihingi. Ongoing na po yung camp doon. Yung pagkain po kasi ang problema nila. Baka tayo po ang sisihin pag kinulang tayo. Okay? So, wala na sa mga campers, sa mga atin, na youth. Okay. Kung may sasakyan kayo, malaman namin. Sabi ni Brother Ryan, baka hihiwalay daw sila ng sasakyan. Okay lang naman. Yung magdadala ng motor, okay din. But, malaman na namin today. Bakit? Biyernes ang alis, kailangan bukas may sasakyan na. Okay? So, kaya kailangan naming malaman ngayon. Ngayon, pag hindi kayo nag-decide ngayon at kinount kayo sa sasakyan, kahit magmotor kayo o magdala kayo ng ibang sasakyan, you have to pay yung naging reservation nyo doon sa inarkilang sasakyan. Kasi kinount kayo doon. Except, kung may sasalong iba na hahabol, na sasama na hindi nakalista. Okay? So, malinaw ba? Naintindihan nyo yung sinasabi ko, ha? Pag hindi kayo cancel ng inyong reservation sa aarkilahin at nagdala kayo ng motor or sasakyan, you have to pay 400 pesos dahil hindi nyo kinancel yung inyong slot. Okay? So, kaya nililinaw lang natin. Kaya kung meron kayo naiisip na dadali sa sasakyan, sabihin nyo na ngayon para hindi na namin kayo i-count sa reservation ng sasakyan. Kasi kung ilan po yung sasakyan, ay ilan yung tao, doon kami pipili. Pag marami, mag-jeep. Pag konti, magbaban tayo kasi hindi kakasya sa ban yung marami. So mag-jeep talaga tayo, kaya iniisip namin yung bilang. Okay? So malinaw ba? Wala nang tanong. Kasi biyernes na ang alis, bukas, preparation na. Bukas naman, maghahanap na ng sasakyan. Okay? Huwag kayong magsuot ng mga alahas. Na-advise ko, no jewelries. Hindi nyo kailangan yon. Okay? So, hindi necessary na, okay lang relo. Pero yung mga kwintas, bracelet na mamahalin or ginto, wag na munang ganon. Okay? So, hindi natin ina-advise. Okay? Baka lang mawala. Hikaw na ginto, wag. Wag na. Mga sa mga babae, baka mawala lang. And, ingatan ninyo yung mga gamit din ninyo. Okay? Although wala naman ibang tao ron, kundi tayo-tayo lang naman din. Okay? So, maganda po yun. Overlooking yan ng city ng Pasig ba or Quezon City. Parang yun ang natatanaw sa taas. Medyo highland po kasi yung ating area. Kaya sa gabi at madaling araw, malamig talaga. And we have basketball court there. May basketball court. May swimming. Kaya lang, pag dive mo sa bundok, baba ka ng kanal. Yun po. Okay? So, mataas po yung lugar na yon. Medyo elevated siya sa city. Kaya maganda po pag gabi at saka madaling araw. Okay? So, ano pa? Wala na? Okay, so kung wala na po, ay sige, tayo mag-close in prayer. And then, yung mga prayer request, sabihin na natin sa mga ka-group natin, pakisama ho sa prayer, Sister Len, dahil yung kanya pong ubo tsaka sipon, hindi po okay. Kaya pag-pray natin na sana'y talagang pagalingin siya ng Panginoon. Alright? So, manalangin po tayo. Lord, maraming salamat po sa aming natapos ng service ngayong gabi. Salamat po sa pagtuturo mo sa amin mula po sa inyong salita. Pagpalain mo po ang bawat umattend, ang mga nakasama namin for this evening. Ngatan mo kami hanggang makauwi sa amin pong mga bahay. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Kristo Jesus. Amen. Okay, so God bless you and to God be the glory.